Kaugnay ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, binigyang diin ng palasyo na iginagalang nito ang pagiging independent ng komisyon. Narito ang report. Mas mataas pa rin ang hinihingi ng sambayanang Pilipino mula sa Independent Commission for Infrastructure kaysa sa sinuman. Yan ang binigyang diin ng Presidential Communications Office kasunod ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Dahil yan sa umano'y conflict of interest dahil kasabay nito ang kanyang pagiging alkalde. Ayon sa PCO, nakalulungkot ang pagbibitiw ni Magalong. Pero binigyang diin nitong iginagalang ng palasyo ang pagiging independyente ng komisyon at mas mabuti na hayaan na lang daw na gampanan ang kanilang tungkulin at tuparin ang kanilang mandato. Sa pahayag ni Magalong, ayaw niyang mapahina ng mga agam-agam na ito ang mandato ng ICI, kaya napagdesisyonan niyang bumaklas na lang, hindi para ihinto ang laban, kundi para manatili ang integridad nito. Mananatilian niya ang kanyang commitment sa pagpupursige ng katotohanan at ang krusada laban sa korupsyon kahit pa sa labas ng ICI. Wala pang pahayag ang Malacanang kung tinanggap na ba ng Pangulo ang pagbibitiw ni Magalong. Una nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan ng legal team ng Office of the President ang estado ng posisyon ni Magalong sa ICI. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat, ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Samantala, muli namang binigyang diin ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maanumalyang flood control projects, kasabayan ng paglutang ng iba't ibang pangalan sa serye ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, malinaw na walang direktang kaugnayan ng Pangulo sa mga irregularidad, lalo na't siya na mismo ang nag-utos ng investigasyon. Hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Punto pa ng Malacanang, bago pa man nagdaan ang 2025 national budget, dumaan raw ito sa masusing pag-aaral ng economic team, kaya't may basihan ang tiwala ng Pangulo sa mga proyekto at ulat ng kanyang mga cabinet secretary. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Binigyang diin din ng palasyo na hindi sasantuhin ng Pangulo ang sinuman, kaalyado man, kamag-anak o matagal ng kasamahan sa serbisyo, basta't may sapat na batayan para sa pananagutan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.